At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Sugo, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Isang simpleng dalagita si Byron. Sa kahirapan ng buhay nila, kaya namasukan siyang katulong. Pumasok siyang katulong nina Mr. Gallardo. Unang araw niya doon ay nakiramdam siya sa mga tao doon. Narinig niya na ayaw ni Mrs. Gallardo na magkaroon ng ibang katulong. Pero ang asawa niya ang kumuha kay Byron. Sa paglalagi niya sa bahay ng amo niya, ay nakikiramdam siya. Wow! Ang galing mo! Gumanda ako sa ayos ng buhok ko. Totoo pa lang sabi ni Kuya na maganda ka. Di naman. Andiyan na pala si Nanay Lita. Nanay Lita, tignan niyo ang buhok ko. Ang ganda. Ang galing ni Myra na magayos na buhok. Ana, tinatawag ka ng mama mo. May sasabihin daw sa'yo. At ikaw naman, Myra, may sasabihin ako sa'yo na dapat mong gawin. Opo, Aling Lita. Siya nga pala, araw-araw lilinisan mo ang silid na ito. Mag-ingat sa lahat ng bagay dito. Yang drawer na yan, huwag mong bubuksan. Andyan lahat ang alahas niya na mamahalin. At kailangan nakasama mo din siya sa pagmamasyal. At ang driver ninyo, si Nilo. Isa pa, ayaw namin ng tao na chismosa. Kahit sa pamilya mo, huwag kang magkukwento. Naintindihan mo ba ang lahat ng sinabi ko sa iyo, Myra? Opo, Aling Lita. Ito, herbal tea yan ni Ana. Isang tasa araw-araw bago matulog para ma-relax siya. Kaya lang, ako lang ang nakakaalam ng timpla na gusto niya. Kaya ako ang magdadala nito sa kanya. Naintindihan mo ba? Opo. Gawin mong lahat para magkasundo tayong dalawa. Gawin mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Alam mo, mahal ko ang pamilyang ito at gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang pamilyang ito. At ayoko na may mangyari sa kanila na hindi maganda. Aling Lita, sa inyo po ba magpapaalam tungkol sa day off o kaya kay Mrs. Gallardo? Ano? Kabago-bago mo lang dito. Day off na kaagad ang sinasabi mo. Ay bakit? May kabarkada ka ba o boyfriend para maglakwatsa kayong dalawa? Hindi po. Pupunta lang po kasi ako sa church at nakagawian ko na pumunta sa simbahan tuwing linggo. Nagsisimba ka pala tuwing linggo. Ano ka? Kumakandidato para pagkasanto? Hindi po. Oo, sabi mo kasi, tuwing linggo nagsisimba ka. Opo, pero half day naman po At may service ng 8 to 10 at 10:30 to 12. At kung ano ang mas nakakabuti, itatanong ko din kay Ate Nelia, kay Mr. Gallardo, at pumayag po siya. At gusto ko lang na sabihin kung nakarating po sa inyo. Di pag pumayag si Mr. Gallardo, wala na tayong dapat pag-usapan. Wag mo nang abalahin si Mrs. Gallardo. Ako na ang bahala sa kanya. 10:30 ka pumunta para makapaglinis ka pa kung gusto mo ang magsimba. Salamat po, Nanay Lita. Wag mo akong tawaging nanay dahil hindi naman kita anak. Opo, pasensya na po.
sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao. Sino ang kalaban natin ay mga pinuno at makapangyarihan na tagapamahala ng kadiliman ng sanlibutan na ito. Maliwanag na sinasabi sa Biblia, magpakatibay kayo sa inyong pagkikipagkaisa sa Panginoon sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot nyo ang balutin ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang lalang ng dyablo. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sabay ng pagdasal at pagsamo. Balang araw, pagkaharap na ninyo ang masasamang espiritu, mananatili kayong nakatao at di kayo matutumba. Amen. Amen, Pastor. Magstayo tayo at magdasal. Thank you sa pagdalo ninyo at salamat sa inyong lahat. Hello po, Pastor. Ako po si Myra. Myra Santos. Anak po ako ni Pastor Jun Santos. Nako, Pastor Jun. Ang ngiting yan, kamukha mo ang iyong ama. Oo nga pala, sumulat sa akin ang iyong ina. Inabilin kanya sa akin. Dito ka na pala nagtatrabaho ngayon sa mga Galyardo. Opo. Kilala ang pamilya nila dito. Tsaka mukhang okay naman sila. Mabait naman po sila eh. Alam mo, ito ang cellphone number ko. Kunin mo. Opo. Tumawag ka sa akin anytime kung kailangan mo ng tulong. Salamat po. Alam nyo, tama po si inanay. Parang tatay na po kayo. Pati yung pagsasermon nyo kanina, yung may armor of God, parang siyang-siya nga kayo. Nako, laking papuri yan sa akin. Alam mo, ang iyong ama ay respetadong tao. Tsaka, mahal siya ng lahat. He's a true, faithful man of God. Salamat po, Pastor. Myra, lagi ka sanang mag-iingat ha, at ipagdadasal kita araw-araw. Salamat po, Pastor. Sa next na linggo po ulit. Thank you po. Sige, anak. Si Myra, tamang-tama ang dating mo. Halika, kain na. Mera, halika na, kain tayo. Sabay ka na sa amin. Kada linggo talagang special ang ulam namin na niluluto ni Ate Nelly. Dalhin mo na, baka maubusan ka ng pagkain. Ay naku, ang takaw ni Nilo at ni Rafa. Kumusta naman ang simbahan dito? Mabuti naman po. Ay, alam mo, ang tagal nang hindi kami pumupunta sa simbahan. Parang Pasko, noong nagsimbak ako, ang tagal na. Oo nga no, madalang tayong nakakapunta ng simbahan. Oo, kaya nga, ay nako. Paano naman kasi ang daming trabaho, kaya hindi ako makapunta-punta sa simbahan. Dami-dami ng utang natin kay Lord. Ay, pastor kasi ang ama ni Myra, kaya tahimik at simple ang kanilang buhay. Mabuti yan, para may protection sa bahay na ito. Ay, ano ba? Huwag mong binibigyan ng idea si Myra. Buti nga yun, para nakahanda siya. Handa sa ano? Ay, buti nang alam mo, Myra. Pero chismis lang naman ito, di ba, Rafa? Kasi sabi ng iba, maraming nangyayaring kababalaghan sa bahay na ito, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Ngayong gabi. Bakit po? Ano po ang nangyayari? Kwan kasi, may asong umaalulong
At pag umaalalong na yung aso, tanda daw yun ng maraming masamang espiritu. At may nagdadasal ng ibang lingwahe. At may sumisigaw na parang pinapatay. O kaya humahagulgol at mga mabibigat na yabag tuwing hating gabi. Siguro mga multo yun. O Mga ikaw, maligno. ikaw Rafa, tinatakot mo na naman si Myra. Ay, pero di naman namin ito nararanasan. Kaya nga yung nag-iisa na katulong dito, hindi nagtagal eh. Pero hindi namin alam kung ano kasi, mahirap nang ipaliwanag. O ayan, natatakot na tuloy si Myra. Ikaw talaga, Ate Nelly. Sige na, kumain na tayo. Myra, alam mo, ang suspect sa ko kay Rapa. Pero wag kang maingay ha. Kanina hindi ko masabi-sabi sa'yo. Kasi, yung silid niya ang dilim-dilim. At mahilig siya sa mga stuffed toys. Parang yung silid niya, parang nasa horror movies. Nakakatakot. Kaya nga kanina, hindi ko masabi-sabi sa kanya. Kasi po, nung isang gabi po, mayroon kasi akong narinig na yabag sa labas ng pintuan. Pagkatapos, pagkabukas ko at pagkasilip ko po, wala naman pong tao. Ayan, nag-uumpisa na, Myra. Ha? Anong nag-uumpisa na? Wala. Ang ibig kong sabihin, maglinis ka na at pagkatapos mo maglinis, magligpit ka. Ano ba yan? Ano na itong pinagsasabi ko? Sige, may pupuntahan pa ako. Kain po tayo. Kapilugan ang buwan ngayon at naririnig ko sa labas, umaalulong na naman ang mga aso. Parang may mayabag na naman. Bakit pati sa bubong parang, teka, subukin kong umakyat sa taas. Parang may kakaibang naririg ako. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay dumudulog sa iyo. Bago po ang lahat, kami po ay patawarin mo sa aming mga nagawang kasalanan. Tuloy! Ay, ikaw pala. Anong kailangan mo? Istorbo. Sorry. Kasi may naririnig akong umuungol. Parang dasal. Baka kako, nananaginip kayo. Nagdarasal? Ay, naku. Alam ko, di ako nagdarasal. At yun ay si Rafa. At meron bang nananaginip na nakadilat ang mga mata? Nanay Lita, sa wakas. Alam mo, gusto kong sumama ka sa akin bukas. Ayoko sa ibang sumama eh. Teka, itong damit na ito, bagay sa iyo ang kulay.
Pumayat kasi ako, kaya hindi na magkasya sa akin. Oh, ito, bagay sa'yo. Kasyang-kasya yan sa'yo. Maiksi ito. Naku, bagay nga sa'yo. Hindi yan nakalagpas tuhod ang damit mo para kang suman na binalot. Ganito kasi ako magsuot. Pero salamat na din sa bigay mo sa akin. Oh, halika na. Sumama ka na sa amin. May pupuntahan tayo. Ano ka ba? Baka magalit sila pag di ako nagpaalam. Kung ang kinakatakot mo ay si Nanay Lita, huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa kanya. Huwag kang matakot. Halika na. Tsaka, hindi ka naman niya makikita eh. Kaya halika na. Sumama ka na sa akin. Minsan lang naman tayong gumala eh. Kaya halika na. Halika na. Para sa dito sa malaking kasalanan, daranas ka ng kakaibang karamdaman hanggat bumalik sa pinagtakasan. At ang pagkukulang ay mapagbabayaran at di matupad sa panahong isang sugo ang darating, kaunahang binhe ng aming kukunin upang ipagpatuloy ang iyong tungkulin. Ito ang sumpa na iyong dadalhin. Wala kang takas, anuman ang gawin. Babalik at babalik ka rin sa amin. Oo. May sumigaw. Sino kaya yun? Teka, pupunta ako sa taas. Naku, ano kayang nangyari at si Mang ay sumigaw? Tingnan ko nga. Anong nangyari, Mami? Kalma ka lang. Anong nangyari sa'yo? Ma'am, ano pong nangyari? Ikaw ang sugo! Ikaw! Anong pinagsasabi niyo? Mami, anong nangyayari sa inyo? Ana, lumayo ka sa kanya! Ha? Lumayo kayo sa kanya! Mami? Anong pinagsasabi ninyo? Hindi ka namin kayo maintindihan. Ikaw huwag kang lumapit! Ikaw ang sugo! Ikaw! Lumayo ka! Lumayo ka! Mami, ano yan? Ano yung pinagsasabi niyo? Mami! Ano bang nangyayari sa bahay nito? Bakit niya ako tinuturo? At sinasabi niya na ako ang sugo. At ano yung mag-16 na? Naguguluhan ako. Mabuti pa, magbasa ko ng Biblia, yung mga verses. Ito ang picture ng aking ama't ina. Sabi ni Mama, pag malungkot ako, ito lang ang titingnan ko at magbasa ng Bible para maibsan ang lahat ng kalungkutan ko.
Ano kayang hiwaga ang bumabalot sa bahay na yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sugo, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.